Magandang umaga sa bawat isa sa atin. Ayan. So, pwede po kayong kumuha ng Biblia at hanapin ang unang sulat ng Pablo sa Thessalonica. Yan. And tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa Tagalog service, book by book, chapter by chapter, verse by verse. And tayo ay nagpapatuloy sa huling mga sulat ni Pablo, sa huling chapter niya sa 1 Thessalonians, And nakita natin maraming mga bagay, mga bilin si Pablo para sa atin, and na kailangan natin gawin hanggang sa pagdating ni Kristo. Nakita natin ang paggalang sa mga tagapangasiwa ng iglesia nung nakaraan, hindi ba? And sunod naman ang patungkol sa pakikitungo sa mga may hirap na kisamahan, and ang paghikayat na maging magalak sa ating buhay. At tinatagpuan madaming dahilan kung bakit tayo magiging magalak, hindi po ba, bilang isang Kristiyano. Napag-usapan natin yun. Maraming mga rason upang maging magalak sa Panginoon. Yan. Again, dahil ito ay bunga ng Espiritu, ito ay nasa atin dahil ang Espiritu ay ating tinanggap ng Panginoon. Ating tinanggap. And ito ay tayo ay meron ng relasyon sa tunay na Diyos, hindi ba? At ito ay isang rason upang tayo magalak. And meron siyang mga pangako sa kanyang salita. And napakaganda, katulad ng kanina, hindi ba, pinaalala sa atin, sa ating pagsamba ang patungkol sa pag-alala talaga ng mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Yan, tunay na ina-prison para sa atin upang maging magalak. Kahit ano man ang ating pagdaanan, ano man ang ating nangyayari sa ating buhay. Alam natin, matapat ang Diyos, at siya ay puno ng pangako na maaari nating panghawakin sa ating buhay. Yun, and napakadami nating pinag-aralan ng mga pangako noong nakaraan. Yan. And ngayon linggo, magpapatuloy po tayo sa ilang pang mga bilin ni Pablo para sa atin sa natitirang mga verses sa chapter 5. Yan. And let's see kung ano pa mga nais ituro ng Panginoon sa atin. And tayo nawa ay pagpalain ng Diyos sa mga bagay natin mapapakinggan sa araw nito. So, bago lahat, tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataon upang kami ay umupo at talagang makinig, Panginoon. Manatili sa paanan po ninyo. Manatili at makinig sa iyong mga salita, Lord God. Salamat po dahil may pagkakataon kami upang iwan muna ang mga bagay sa aming buhay at talagang maglaan po, Panginoon, ng pansin sa mga sasabihin po ninyo, Lord. And katulad ng pag-aaralan namin mamaya, isa sa mga bilin po ninyo mula dito ay ang hindi pagbaliwala sa pahayag na nagmumula po sa inyo. And Panginoon, yun ang nanais namin sa pakikinig po ng mga salita ninyo sa umagang ito, na hindi namin baliwalain ang mga pahayag na nagmumula sa inyong salita. Ituring namin talaga ito na salita mismo mula sa inyo, Panginoon. At kung alam namin ito ay galing sa inyo, ito ay dapat namin igalang, irespeto, pakinggan, at sundin, Panginoon. Kaya, salamat sa pribilehiyo na meron kami ngayon na makikinig po kami. At buksan niyo po kami, buksan na kami puso at isipan, Lord God, sa mga bagay na gusto mong ituro. Narito kami, Lord, at panalangin namin ay gawin niyo kaming, maging mga estudyante, Lord, na handang magpaturo sa inyo. Salamat, Lord, at palakasin ulit kami sa mga mensahe na inyong nagbibahagi sa amin sa araw na ito. Nawa yung banal na Espiritu talaga ang manguna, Panginoon. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, tayo po ay natigil sa verse 16. And basahin muna natin ang ilang mga natitirang verses sa chapter 5. Yan, bilang pagkaalam sa kanyang salita. Ubusin natin basahin muna natin itong verse 17 to 28. Sige, sabi dito yung chapter 5, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buon yung katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan,
hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya iyon. Mga kapatid, ipanalangin din ninyo kami. Batiin ninyo ang lahat ng mga mananampalataya bilang mga minamahal na kapatid kay Kristo. Inaatasan ko kayo sa pangalan ng Panginoon na basahin ang sulat na ito sa lahat ng mga kapatid. Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so simulan po natin sa ilang mga maiksing verses. Again, katulad ng nabahagi natin last time, maiksing verse ngunit napakahalaga para sa atin. Yan. Katulad ng verse 16, hindi ba? Katulad ng pagiging magalak palagi. Ang sumunod sa verse 17 ay palagi kayo manalangin. Ano po? And kung dinanais yung magkaroon ng memory verses, yan, so nariyan ang ilang mga maiksing verse na pwede nyo ma-memorize. So anong meron dito? Bakit tayong mag-spend ng actually isang buong aralin patungkol sa bawat verses, halimbawa sa panalangin, dahil sa dami ng mga turo ng Diyos patungkol sa pananalangin. Ano po? Ngunit ngayon, meron ilang mga bagay lamang tayo pwede mapag-usapan. Yan. Ang salitang sinabi dito sa Bili ni Pablo ay palagi kayong manalangin. Na ang salitang palagi ay ang Griegong salita na adialeptos, na ang kahulugan is without stopping. Walang hinto ang pananalangin. Ano po ang kahulugan? Ngayon, ang ibig sabihin ba nito ay makikita tayo dapat na palagi na hindi na tayo hihinto na tayo ay nakayuko at nakapikit at nakaluhod. Hindi po ganoon, hindi ba? Hindi naman ganoon ang ibig sabihin. But ang ibig sabihin dito is for us to be in a habit of continual prayer or in the spirit of prayer sa bawat araw. As if na ang Diyos ay katabi mo sa buong araw mo. Ano po? Yan. And again, pag-aaral ito sa discipleship, is isang bagong relasyon na meron ang isang taong tumanggap kay Kristo, ay ang Diyos ay lagi natin kasama. Ano po? And so, akma ang panalangin na palagian sa Panginoon dahil lagi na natin kasama ang Diyos. Siya ang ating best friend. Kasama natin palagi sa ating buhay. Pwede tayong lumapit sa Kanya. Siya ay handang makinig sa atin. And so, ang palaging panalangin ay, it means, again, a constant walk on a may conscious relationship. May conscious tayo na meron tayong relationship sa Panginoon. And tayo ay nakikipag-usap sa Kanya sa lahat ng mga bagay. So, hindi ito katulad ng pananalangin lang tuwing pagising ng umaga, tapos magpapanalangin sa pagkain, tapos mananalangin tayo bago matulog, hindi ba? Pero ang sinasabi dito is all throughout the day, ay as if kausap at kasama natin ang Panginoon. Yan. Ito everything then as well. Lahat ng mga bagay ay ating ibinabahagi sa Kanya. Okay. And so again, saan ba natin ito may hahaling tulad? Para mas dalang maunawaan natin. Halimbawa, sa ating panahon ngayon, kung saan tayo ay madalas, nag-check tayo ng mga phones, hindi ba? Yan. So, palagi, from time to time, check ng phone. Or even, halos, most of the time, hawak na natin yung phones natin, hindi ba? Yan. O kaya, after ilang minutes, kapag may ginawa tayo ulit, may ginawa tayong isang bagay, hawak ulit tayo ng phone. Ganyan. Yun. So, grabe yung attention natin sa cellphones, hindi ba? So, and even, yun ang kasamaan na masamang dulot nun is, it's even, ang cellphones na ang nagkocontrol sa atin, hindi ba? Siya na ang nagdidikta at nagbibigay ng, dapat ito na ang dapat mong tignan. Ito na ang dapat mong babaran ng iyong buong oras. Ganyan. And, yun nga, hindi na maalis yung yung phone sa kamay natin, hindi ba? Kahit din saan tayo pumunta, ganyan. Yun. So, bakit kaya, di ba? Again, possible, alam natin anong mga reasons na tayo pumupunta sa phones, di ba? Maybe, ang primary reason or purpose ng phone is to be always connected or in contact sa friends or sa ibang mundo. Ganyan, sa social media ba? Ganyan. Para makita natin yung posts ng iba and yung chats nila. Ganoon. Para maging updated tayo palagi. So, again, yun ang purpose somehow ng social media. Ang sinabi ng ilang mga CEOs ng mga social media company to really mag-bring ng connection sa mga malalayo sa iba. Ganyan. But, yun nga ang nangyari sa atin kasamaan, sa kasamaang palad,
ay yun na, to the point na yun na talaga ang naging mundo natin, hindi ba? Yeah. And anyway, ang larawan, again, is, dapat nakikita, hindi sa paglaan natin ng oras doong sa bagay na iyon, kundi sa paglapit natin sa Panginoon. Yan. So, magkaroon tayo ng kaugalian na pumunta sa Diyos, anumang oras, buong araw. So instead na gamitin natin ang ating mga telepono continually, we pray continually. We talk to Him continually for the rest of our days. For the rest of, ng araw. Yan. So, and alam natin, sa panahon ngayon, talagang mahirap, hindi ba? Mahirap alisin yung ganoong habit sa atin. Nabawasan ang oras natin sa paggamit ng phone. Yan. But again, maganda para sa atin na somehow mapakita ang pagdisiplina sa atin sa bagay na iyon. Yan. And even, instead of that, maganda na may pakita sa ating paglapit sa Panginoon. Why not for us Christians, makita tayo bilang, lumalabas sa ating buhay, sa ating kinikilos ang normal na paglapit sa pamamagitan ng panalangin. Anytime, anywhere. Yeah. And so, para sa ating mga mananampalataya, again, naghihintay sa kanyang pagdating. Again, ang focus dito, di ba, ang sa unang Thessalonica ay ang lahat ng mga bilin na ito ni Pablo ay kailangan nating tapat na gawin sa ating buhay hanggang sa kanyang muling pagdating. Nawa tayo ay mag-last time sa ibang bagay. Katulad nun, instead mag-focus sa pakikipag-usap sa ating Panginoon. Yan. And tandaan, prayer is a good thing. It is really a good thing. Ito ay pribilehiyo na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. And imagine, kahit hindi tayo karapat-dapat, hindi ba? Hindi tayo karapat-dapat na lumapit sa Kanya at even pakinggan dahil sa ating mga kasalanan. Ang nangyari, binigyan niya tayo ng kakayahan na makalapit sa Kanya dahil sa Kanyang kagandahang loob. Tayo ay nakakalapit sa Kanya, hindi dahil sa ating sarili, kundi sa pangalan ni Jesus, sa ating pakikipag-isa, sa ating pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga, binawakasan natin ang ating panalangin sa pamamagitan sa pangalan ni Jesus, hindi ba? Tayo ay lumalapit sa Diyos sa pangalan, sa pangalan ng ni Jesus, hindi natin. Again, by the grace of God, tayo ay binigyan ng panalangin ng Panginoon. Okay. And again, paalala, ang paggamit sa pangalan ng Jesus ay paalala na tayo ay nakakalapit at nakakalapit at napapakinggan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus nang tayo ay tumanggap sa Kanya. Kaya salamat sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay maaaring makalapit sa mahabaging trono ng Diyos. Tayo ay maaaring makahingi, tayo ay maaaring makapagsumbong, makalapit sa Kanya. And salamat sa Panginoon, binuksan niya ang regalo ng panalangin ng walang limitasyon para sa atin. Walang limit. We can ask everything sa Kanya, according to His will. And kung kanyang ayon sa Kanyang kalooban, handa niya itong turunan. Diba? And we can come to Him anytime, anywhere. Ganyan. At nakakatuwa dahil nung piniprepare ko to, tiga-meditate ko to noong nasa uwas ako, nasa Ligao actually, nasa hospital kami noon. Noong Lunes, kami ay pumunta sobrang aga sa hospital para magpa-check up sa doktor. Yan. Hindi naman maaga, siguro mga 7 a.m. Ganyan. So maaga na yun para sa akin. Okay, so dahil ang ina-anticipate is madaming pila sa hospital. Pero pagpunta namin doon, again, ang situation, meron ng pila talaga kasi nga hospital, ganyan, maraming nang nag-aabang. Yan, ang nakakalungkot, wala pa yung nandoon sa harap, sa counter, ganyan. So, nag-start talaga siya at 8 a.m., ganyan. So, hindi man lang sinimulan na yung pag-accommodate sa mga pila, ganyan. So, hindi pa nasisimulan yung process dahil, yun nga, wala pa yung tao doon, ganoon. And, salamat sa Panginoon kasi, sa pamamagitan na nakita ko din na ang tanggapan ng Panginoon is, kung maaari natin sabihin gano'n, yung hotline niya is hindi nagsisimula ng 8 a.m. Hindi siya 8 to 5. Diba? Yung office hours ng Diyos is 24/7. Ganyan. Walang cut-off, walang limit. Diba? Hindi niya sasabihin na, sa araw na ito hanggang 70 calls lang, 70 patients lang pupunta sa akin. Ganyan. Pero ang Diyos is,
unlimited ang pwede niyang i-cater na servisyohan. Ganoon ba? Ganoon. And so, somehow, thank you sa Panginoon sa pag-experience sa amin doon sa hospital. Yan. So, mas nakita pa namin ang katotohanan patungkol sa Diyos. Yan. So, iba talaga si Lord. Sabi nga sa Jeremiah 33:3, kung mananalangin ka sa akin, ang sabi ng Diyos, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa inyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi pa nalalaman. Yan. So nakita dito sa verse, walang restrictions, walang limit. Hindi time-bound si Lord. Kung mananalangin ka, agad tutugon ng Diyos. Ano po? Yan. Kaya, application for us is really value yung panalangin. Yung paglapit natin sa Panginoon. Palagian natin lumapit sa Kanya. Ano po? Gamitin ito sa buong araw. Ano po? Walang limitasyon sa pagpunta sa Panginoon. Okay? Hindi siya katulad din ng tao na mapapagod sa atin. Hindi siya sasagot sa atin ng mabigat ang tono. Ano na naman yan? Ano na naman ang pinunta mo sa akin? Ganoon. Hindi ganun ang Diyos natin. Ano po? Kundi, every time na tayo ilalapit sa Kanya, He is delighted to hear us. Ano po? Natutuwa ang Diyos na tayo, mga anak niya, ay lumalapit sa Kanya. Ano po? Na tayo ay really dependent sa Kanya. Ano po? So, yeah, really use the prayer. Yung privilege na paglapit sa Panginoon. So, actually, marami pang mga maliban doon, narito pang ilang mga benepisyo na rin natin makita patungkol sa panalangin. So, una, ito ang ating paraan upang makipag-ugnayan sa Diyos. So, alam na natin ang ilan sa mga katotohanan ito. Para sa ating mga mananampalataya, alam natin na tayo ay nagkaroon ng personal na relasyon sa Diyos noong tayo ay tumanggap kay Jesus sa ating puso. Sabi sa Pahayag 3:20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung dirigin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain ako kasalo niya. So dito sa Pahayag 3:20 ay ang ginagamit patungkol sa pagkatok ni Jesus sa sino man ninanais ng Panginoon na pumasok sa buhay ng isang tao. Nakita natin dito si Jesus ay kumakatok sa pintuan. Ibig sabihin siya wala pa sa ating buhay noon. Ibig sabihin siya ay nasa labas pa, hindi ba? Dahil siya ay kumakatok. And kung nasa labas pa si Jesus, wala pa tayong relasyon sa Kanya, hindi ba? Wala tayong relasyon o malayo sa Kanya dahil sa ating din nagawang pagkakasala. Yan. And alam natin yung mga katotohanan na tunay nga dahil sa ating nagawang kasalanan ay ang pagdudulot nito na tayo ay malayo sa ating relasyon sa Diyos. Katulad ng sinabi sa Isaiah 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So again, ang kasalanan ang dahilan ng ating pagkawalay sa Diyos. Pero salamat dahil si Jesus ay kumakatok sa atin. Ibig sabihin, ninanais ni Jesus na pumasok sa ating buhay. Ninanais niya, hindi ba? Ibig sabihin, siya ay nangunguna na pumunta sa atin. Nangunguna siya na ayusin ang relasyon na nagkaroon ng lamat dahil sa kasalanan. Siya ang naunang kumatok para sa atin. Kung babalik tayo sa Pahayag 3:20, kung sino ang nakarinig at nagbukas ng pintuan ng kanyang puso, ibig sabihin nito is, ay kung tayo ay handang tanggapin siya sa ating buhay at hayaan talaga siya na pumasok, ang pangako ni Jesus, siya ay papasok talaga, kung tayo magpasyang buksan ang pintuan para sa Kanya. At siya din ay kakain kasalo niya. Kasalo ng taong iyon. Na ibig sabihin, ang pagkakaroon ng malapit na relasyon sa Diyos o personal na relasyon kay Jesus. At ngayon, mayroon ng relasyon ang tao na binuksan ang pintuan para kay Jesus, hindi ba? And katulad ng mga relasyon, alam natin upang maging matatag ang relasyon na ito, siyempre nangangailangan ito ng pananatili sa isa't isa, hindi ba? Meaning, ang presensya ng bawat isa ay kailangan palaging magkasama. And salamat sa Diyos, si Jesus ay pumunta na sa atin. Ibig sabihin siya ay nagnanais at meron na tayong malapit na relasyon. At ang panalangin ay ang paraan upang tayo ay makipag-ugnay kay Jesus. So hindi lang ito simpleng paghingi ng mga bagay.
And ito ay isang ating simpleng pakikipag-usap at pakipag-ugnay sa Panginoon. At isa pang bagay na maaari nating asahan, kung si Jesus ay nangunguna sa pagkakaroon ng ating relasyon, siya ang kumatok, hindi ba? Kung siya ang nag-initiate ng personal na relasyon sa atin, asahan din natin na hindi niya tayo itataboy. Asahan na ang kanyang kalooban ay manatiling malapit at manatiling lumalago tayo sa kanyang relasyon. Yun ang puso ni Jesus. Pero katulad ng relasyon, na nalalaman natin na nakaka-relate tayo, hindi ba? Ang relasyon ay nangangailangan ng tugon mula din sa kabilang panig, hindi ba? Sa ating panig. Ngayon, nalaman natin si Jesus, ang kanyang puso ay walang duda na nais siyang maging malapit sa atin. Siya ay kumakatok, siya ay papasok, hindi ba? Ang tanong para sa atin is, handa din ba tayong tumugon na magpatuloy na maging malapit din sa Kanya? And so, unang hakbang doon is, handa ba tayong magpasya, tanggapin si Jesus? Papasukin, buksan ang pintuan, at hayaan siyang pumasok. Ganoon. And so, yun ang bagay na makikita natin patungkol sa relasyon. And ganoon din ang patungkol sa ating paglapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. And yun ang paraan natin upang tayo ay maging malapit sa Kanya at may ipakita ang ating relasyon sa Panginoon. Yan. Kaya again, salamat sa panalangin, sa pribilehyo ng pinagkaloob ng Diyos. Yan. And ito ay communication natin para sa Kanya. And so magpa siya na lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Manatilihin ang paglago sa ating relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng communication, sa panalangin natin sa Kanya. Yan. Dahil alam natin, isa pang bagay, ninanais ng Diyos na, in terms of communication, ang Diyos handa din mangusap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. And so, nariyan talaga ang panig patungkol kay Jesus sa pagnanais na talagang maging malapit sa atin. Pero nawa tayo din maipakita ang pagnanais din natin na maging malago din ang ating relasyon. Hayaan siya. Hayaan siyang mangusap, hayaan siyang pumasok sa ating buhay at kausapin, magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Okay? Pangalawang benepisyo ng pananalangin is, ito ay oportunidad na makita natin ang Kanyang pagkilos. So, sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay iniimbitahan ng Diyos na dalihin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sabi sa Mateo 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. So talaga, si Jesus ay talagang hinihikayat ang mga tao na pumunta sa Kanya. So maaari din nating makita ang maaari natin makita ang Kanyang pagkilos tulad ng pagtugon niya sa ating pangangailangan. Sa pagpapagaling, sa pagbigay ng karunungan sa atin, pagbigay ng proteksyon, pagbigay ng gabay, pagbigay ng kalakasan, at iba pang mga pangangailangan natin. And so, I know, hindi ito bago para sa ating lahat. Alam ko, ang bawat isa sa atin is mayroong kwento na talagang sa pamamagitan ng ating panalangin, naranasan natin talaga tumugon ang Diyos. Kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Talagang naranasan natin yun. And, yeah, we can share a lot of things na kinilos ng Diyos sa ating buhay. And kung ako man, kung tatanungin niyo ako, pero hindi kayo nagtatanong, so share ko na lang. I have the freedom to share. Yeah. So anyway, ang recent lang nangyari sa amin, of course, newlywed kami from sa July 10, hindi ba? Pero nakita namin really the process ng pagkilos ng Panginoon sa preparation sa wedding. Really, it is the Lord's grace at talagang pagtugon niya sa panalangin namin. Ganoon. So, in terms of preparation, ganoon sa finances, ganyan, sa mga pangangailangan, ganoon. And actually, ang pagnanais namin talaga is hindi namin, ewan ko kung nagawa namin, though, at least in all our awareness na ang pagnanais namin is hindi kami humingi ng tulong sa iba. Ganoon. And kung meron man, in terms of finances, kung meron man, ito ay ilalapit namin sa Panginoon. Ganyan. And it's, naranasan at natutunan namin yun mula din sa mga tinuturo din dito, hindi ba? Ganoon. Na tinuturo sa atin ni Pastor. So,
tinry namin, ganoon. And amazing dahil really, nakita namin. So mas nakita namin talaga, kumilos ang Diyos, kumilos ang Panginoon sa aming paghahanda sa pasal. Ganyan. Dahil merong mga nagsasabi, bigla na lang, merong pangangailangan kami na kailangang bayaran na isang bagay, biglang may mag-aabot sa amin at magsasabi, parang tigli ito ni Lord sa akin na ibigay sa inyo bilang help for the preparation. And amazing dahil hindi namin sila or hindi namin siya sinabihan about it. Ganyan. And so many evidences na nangyari yun sa journey namin sa preparation. Ganyan. So really amazing. Yan. And I believe ang bawat isa sa atin is may ganoon ding mga pagkakataon. Again, really, through prayer, nakita natin, it is an opportunity para makita natin ang pagkilos ng Panginoon. So, kung gusto niyong maranasan pa at makita ang pagkilos ng Panginoon sa inyong buhay, ipanalangin iyon, hindi ba? So, that's number 2. Pangatlong bagay is, ano pang benepisyo ng panalangin? Ito ay nagbibigay ng kapayapaan mula sa Diyos sa ating paglapit sa Kanya. So, sa pangalawang punto, nakita natin na ang panalangin is may pagkakataon na makita ang pagkilos ng Diyos. Ngunit alam natin, mayroong mga panalangin na minsan hindi kaagad dumarating, hindi ba? Hindi ayon din sa ating kaisipan or panahon na mangyari ang isang bagay. Lalo na patungkol sa isang problema o mga ganong mga problema sa ating buhay. Ngunit, salamat sa Panginoon dahil maaari itong maghikayat sa atin na magpatuloy pang lumapit, di ba? At magtiwala sa Kanya. If our prayers are still unanswered, ito ay tuturo ng Diyos sa atin upang mas lumapit pa rin sa Kanya, hindi ba? At isa pang nakamamangha is ang panalangin ay may tulong sa atin, hindi ba? Na ito ay magbibigay tulong sa atin na maging payapa ang ating buhay sa panahon ng anumang pagsubok, di ba? So kung tayo ay lumapit sa Kanya, tayo ay nahihirapan, may problema, puno ng pagkabalisa, hindi ba? So, ang pangako ng Diyos ay mayroong kapayapaang ibinibigay sa atin. And really, ang simpleng paglapit natin sa Diyos ay mayroong dulot na benepisyo. Ang benepisyo ng pagkapayapaan o yung kapanatagan, hindi ba? Na alam natin dahil ipinagkatiwala na natin sa Panginoon ang mga bagay na nasa ating harapan, mga problema sa ating buhay. Ito ay ating pinagkakatiwala na sa Panginoon na alam natin ang Diyos ay handang tumugod sa atin. Ganoon. So sabi nga sa Filipos 4:6-7, hindi ba? Sabi dito ni Pablo, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ay na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyo, sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. So again, may benefit ang paglapit sa Panginoon. Kahit na alam natin or kahit na gaano pa kalaki ang problema na ating daladala, or even if we are not hopeful sa mga nangyayari sa ating buhay, at least we can experience that certain peace na ibinibigay ng Panginoon once na tayo lumapit sa Kanya. And may you experience that, sa inyong paglapit sa Panginoon. Yan. And, of course, hold the promise na sinabi din sa Jeremiah 33:3 na siya ay tutugon. Siya ay handang tumulong sa iyo. And sabi din sa unang Pedro, chapter 5, verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. So, it's really good na alisin or ipagkatiwala na natin. Imbis na tayo ang magdala-dala ng mga bagay na iyon, ito ay, sabi nga, di ba, sa English, cast, no? Ito ay talagang itapo na. Ganyan. At ibigay na talaga sa Panginoon. Dahil siya ay talagang tunay na nagmamalasakit sa atin. Yan. And mararanasan natin ang kagaangan sa ating buhay, sa ating paglapit sa Kanya. Okay? So, yun. So, pang-apat po yun. Pang-lima, ano bang benepisyo ng panalangin para sa atin? Ito ay nagpapalakas sa atin at naglalayo sa tukso. So, mabilis lang ito. Kung naalala natin, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulos na manalangin sila upang hindi sila madaig ng tukso.
Hindi ba? And even included ito sa pagturo din ni Jesus sa kung paano manalangin. Hindi ba? Nung nagtanong ang mga disipulos kung paano manalangin sa Kanya. Yan. Pero itong verse patungkol sa pag-utos ni Jesus sa mga disipulos, sa Mateo 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaing ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay nahina. Yun. So, ang panalangin ay, again, pagpapakita na tayo ay nakadepende sa Kanya. Di ba? Siya ang magbibigay sa atin na mapagtagumpayan ang tukso. Siya ang ating kalakasan. Siya ang tutulong sa atin. Yan. And even, kung sa mga bagay na aking nasabi, ibig sabihin ito din, ang panalangin, ang paglapit natin sa Panginoon ay isang pagpapakita din ng kapakumbabaan. Di ba? Na nagsasabi na kailangan natin ang Panginoon. Hindi ba? Yan. So, totoo ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. And so, kung titignan natin, kung di natin nilalapit sa Panginoon ang mga bagay sa ating buhay, ay parang sinasabi natin sa Diyos na, Lord, kaya ko to. Hindi ko kailangan ng tulong mo sa bagay na yun. So, yeah, why not we lift that up sa Panginoon, ang mga bagay sa ating buhay. And again, lalo na sa mga tukso sa ating buhay. Na alam kong sigurado na wala tayong anumang kakayahan na pagtagumpayan ang tukso. So, maiging lumapit sa Panginoon. Yan. Tayo ay manatiling connected sa Panginoon bawat oras. Yeah, palaging manalangin, di ba? Continual prayer. Yan. Lalo kung dumating ang tukso. Yan. So, epektibong tulong para sa atin na pinagkaloob ng Diyos ang paglapit sa Kanya sa pananalangin. Okay? Yan. And pang-anim ay ang panalangin ay hindi lang para sa atin, kundi para sa iba. So, panalangin din para sa iba. And ang mga bagay na ating nabanggit sa unahan, yung mga first 5, patungkol sa relasyon sa Diyos, yung ugnayan sa Diyos, pagkilos ng Diyos sa ating buhay, yung pagkakaroon ng kapayapaan, and yung kalakasan sa atin at laban sa tukso, hindi lang tayo ang may kailangan nun, hindi ba? Hindi lang para sa ating sarili, kundi maging para sa iba. And salamat sa Panginoon dahil ang panalangin ay pinagkaloob sa atin para din sa pangailangan ng iba. So tayo ay maaaring magpanalangin sa ibang ating mga kapatid. Yan. And even, hindi lang sa ating mga kapatid, kundi even sa iba pang mga tao. Ganyan. So, even sa hindi mga mananampalataya. Yun. So, and amazing dahil, again, maaari tayong maging tagapamagitan, hindi ba? Para sa ating mga pamilya, maaari sa pamamagitan ng panalangin, pwede tayong maging tagapamagitan sa ating kaibigan, sa ating mga kapatid kay Kristo din, sa mga kapatid, sa leaders, and even sa mga hindi mananampalataya. Yan, very open, ang prayer, very napakaganda para sa atin. And God ang tulong nito para sa ibang mga tao. Okay? And nakita din yung ginamit mismo ni Pablo, actually makikita natin yun sa verse 25 dito sa chapter 5 ng Thessalonians, kung saan even si Pablo, humingi siya ng panalangin mula sa mga taga-Thessalonica. Yan. And mapag-aaralan natin yun mamaya. Okay. So, yan. Mainam tayo na maging palaging manalangin. Okay. So next, dito na tayo sa verse 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Okay? So, in verse 18, ito ay may pagkapareho somehow sa napag-aralan natin sa verse 16. Diba? Patungkol sa pagiging magalak. And, ngunit notice, nakita natin dito, ang sinasabi na tayo ay magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ngunit alam natin sa katotohanan, hindi ba? Hindi lahat ng sitwasyon ay mabuti or somehow magandang dahilan para pasalamatan ng Diyos. At least sa ating perspective. Di ba? Pero, again, sabi dito, sa anumang sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, kahit ito pa ay hindi mabuti, meron pa rin mga dahilan upang magpasalamat tayo sa Diyos. Okay? Halimbawa, tulad ng nakita natin last week, di ba? Isa sa mga rason kung bakit tayo dapat maging magalak dahil maaaring gamitin ng Diyos ang bawat sitwasyon para sa ating kabubuti. Anong verse yun? Sabi sa Romans 8:28. Alam natin, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti
kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, totoo ito, hindi ba? Alam natin na ito ay ito ay sa ating ikabubuti. Anumang mga bagay, lahat ng bagay, ganyan. Dahil alam natin ang Diyos ay, lagi natin kasama siya, and lagi siyang nagmamahal sa atin. Alam natin ang puso ng Diyos patungkol sa Kanyang mga anak. Diba? And kailanman talaga maasahan natin ang Diyos sa ating buhay. Yun. Alam din natin ang Diyos may ganap na kapangyarihan and even control sa lahat ng bagay sa anumang sitwasyon. Yan. Alam natin that God is sovereign. Diba? May hawak ng lahat ng bagay sa atin. So, kaya, ano man ang sitwasyon, kahit hindi maganda sa paningin natin, meron pa rin tayong dahilan. Sabi doon, may layunin, hindi ba? May layunin. Maaari pa rin tayong maging magalak, hindi ba? Maaari pa rin tayong magpasalamat kahit sa problema. Dahil alam natin, may layunin ng Diyos. Hindi ba? Yan. So, yan. Ugaliin natin na talagang tayo ay magpasalamat sa kabila, di ba? Sa lahat ng panahon. Isa pang halimbawa, dumating nga tayo sa panahon na, again, nasa bangka, ngunit dumating ang masamang panahon, halimbawa. So, syempre, ang alin doon ang ipagpapasalamat natin, na nakaligtas na tayo sa kwento, ganyan. Syempre, hindi tayo magpapasalamat sa masamang panahon, hindi ba? Sa bagyo, talagang sa problema, hindi yun ang naging sentro ng pagpapasalamat. Ngunit, maaari tayong magpasalamat dahil tayo ay naligtas. Ganoon. Tayo ay nakasurvive sa hangin. Ganoon. Merong bangka. So pwede natin isipin kung ano yung mga bagay na nagpatuloy sa atin. Ganyan. Merong bangka na matibay, merong bangka na mayroong humahawak ng mga tripulante ng mga magagaling at alam ang kanilang ginagawa. Yan. And may life jacket. Ganoon. Or kung lumubog man ang bangka, alam mo kung saan ka patungo, alam mo kung saan ka pupunta, dahil ikaw ay tumanggap kay Kristo. Ganyan. So, pwede mong isipin kung ano yung mga bagay na somehow, maganda talaga sa kung ano man sa kabila ng anumang pangyayari. Ganoon. So, yun. Maybe we have reasons to thank God sa kabila ng anumang panahon. And ganoon din for sure sa ating buhay. Again, meron mga bagay na hindi inaasahan sa atin, mga mahirap na mga sitwasyon or hindi masasayang pangyayari. Tandaan, maaari pa din tayong maging magalak dahil meron tayong Diyos. Meron tayong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Meron tayong Diyos na malaki pa sa ating problema. Meron tayong Diyos na malaki pa even sa ating pagkakamali. Di ba? Malaki pa sa ating sitwasyon. Yeah. And sa katunayan, ang salitang magpasalamat dito, sa salitang Griego, ito ay Eucharisteo. Familiar ang Eucharisteo. Which means to feel grateful, to feel thankful, or expressing gratitude. Pero ito ang pinaka gusto ko na definition is, mindful favors. Ganyan. So, ang ibig sabihin nitong Eucharisteo is to have a mindful favors. So, iniisip mo yung pabor ng Diyos. Iniisip mo yung mga pagtulong niya, yung paghawak niya sa iyong buhay, and pagkilala or pag-iisip kung sino ang Diyos na humahawak sa iyo. Ganoon. And so, in the midst of problem or anything, again, sa lahat ng panahon, we should get to see the favor of the Lord in us. Ganyan. Isipin natin ang kanyang kung sino siya. Isipin natin ang kanyang presensya na sa atin. Isipin natin ang mga pangako niya. Ang pangako niya na hindi niya kailanman babaliin. Yan. And actually, alam natin, default na tumingin sa favor ng Diyos kapag maganda ang sitwasyon, hindi ba? So of course, thankful tayo sa magandang sitwasyon. Pero kapag dumating ang hindi inaasahan, ganyan. Ang bilin ng Diyos pa din, tignan pa rin kung ano ang pabor ng Diyos sa iyo. Think of the favor of God sa ating buhay. Yan. So, and sabi doon ni Pablo, sa lahat ng panahon, hindi ba? Ano man ang sitwasyon mo, yan. Hanapin natin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kabila ng ating pagsubok,
sa kabila ng ating pinagdadaanan sa ating buhay. And habang akong nag-meditate din dito sa passage na to, amazing dahil kung kailan dumating ang itong verse na to, dumating din talaga yung mga pagsubok sa akin. This week lang, actually, the same as I meditate these verses. Actually, madaming nangyari personally sa akin, pero may pinaka-highlight sa akin. Because nung Thursday, madaling araw, may ibang mga nakakaalam na, yung sasakyan na ginagamit ko, yung sasakyan ng kuya ko is, bigla na lang at 12 midnight, ginising kami ng landlady namin na nabasag siya, na may nagbato ng bato doon sa windshield. Ganoon. So, ayun. Sabi ko, sakto siya nag-meditate na ako dito sa verse na ito. Ganyan. Grabe naman si Lord magturo sa akin. Ganyan. So, I have to be thankful sa Panginoon. Kailangan kong hanapin kung ano yung pabor ng Diyos sa sitwasyon na yun. Ganyan. So, really, challenge. And talagang siya sa akin. Ginawang totoo ng Diyos ang pagbabahagi sa inyo patungkol dito. Ganyan. So, but as I see, dun sa last Thursday, somehow, may mga bagay talaga na maaaring pagpasalamat sa Panginoon sa pangyayaring iyon. Iniisip ko, yun, hindi nangyari habang ako'y nasa loob. Ganoon. Hindi nangyari na, actually, ito'y pinagpapasalamat ko talaga na hindi ko kasalanan yung nangyari. Ganyan. Kasi hindi ako magpapagalitan ng kuya ko. Ganoon. So, it's really an accident. Ganoon. So, yeah, salamat sa Lord. Ganoon. And even, yung Lord namin is really willing to help sa amin sa pag-asikaso. Yan. Again, hindi din nagalit yung kapatid ko. Yan. And, yun, may insurance din yung sasakyan. So, din siya, sagot din ni Lord. Sagot ni Lord, walang anumang gagastusin. But, actually, hindi pa pala confirm kung approved ng insurance. Hindi pa pala pwede ako samahan sa prayer. Wala pang balita sa akin. Yeah. So anyway, yun nga, in the midst, sa lahat, anumang pagsubok, we have to be mindful of the favor of the Lord sa atin. Ganyan. So, really see kung pagkilos pa rin ng Panginoon. And even, yung sa pangkalahatan, kung anong kaya nang gawin ng Diyos sa ating pinagdadaanan. And even, tandaan natin ang Diyos, mas malaki. Mas malaki pa kaysa sa ating pagdaanan, ating mga problema. Ganyan. And even yun nga, ginamit ka alam yun ni Lord para maging example lang sa atin ngayon. Ganyan. And actually, yun din kasi, ang dami kong kinikwento. So, this next week, ito din yung week na hindi ako uuwi sa bahay. So, imagine, talagang in-schedule ni Lord na mangyari yun sa week na hindi ako aalis. Ganyan. So, talagang, it is all planned with the Lord. Para maging example. Ganyan. So, thank you, Lord, sa example din. Sa lesson. Yan. Yeah. More examples. Yeah. Anyway. Okay. So, and para din yun sa bawat isa sa atin. Okay. Yan. So, para sa ating mga kapatid na may mga pinagdadaanan, if we can just only see the favor of God sa atin. He has so many promises na we can hold on to. Yan. So, as we recognize I mean, it's okay to recognize the pain or struggles, challenges ng buhay, but we recognize God even more sa mga pinagdadaanan natin. Okay? Yeah. So, isa pa, nangusap din sa akin, para sa isang Kristiyano, dapat lang na tayo ay magpagpasalamat, dahil kilala natin ang Panginoon. Kaya ang aral din ito sa atin is, kilala din natin mas lalo pa ang Panginoon sa ating buhay. And kapag nakilala natin siya ng mas maigi, yan, tayo ay madaming rason, maraming bala, kung pwedeng sabihin, upang mapuno pa din ang ating buhay ng pagpapasalamat sa kabila ng hindi maayos na sitwasyon sa ating buhay. Okay? Sige. So next, let's move on. The verse 19 to 22. Sabi dito, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Okay, so ngayon naman si Pablo ay nag-move na papunta sa ating pagtugon sa gawain ng Panginoon. Yan.
So ang unang kanyang minention ay ang kahalagahan ng hindi pagkadlang sa Espiritu. Or sa NIV, not quench the Holy Spirit. Okay? Na ang ibig sabihin is quench or hindi patigilin, huwag hadlangan, huwag hadlangan ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay. So, yung Greek word doon again is galing sa idea na pagtupok ng apoy. Dahil alam din natin ang Banal na Espiritu ay maraming beses na binabanggit sa Biblia na ito ay ang simbolo nito ay apoy, hindi ba? Ganyan. So, again, parang itong apoy na kumakalat at kumikilos sa buhay natin. Ganyan. Kumakalat siya, kumikilos siya. Yan. Pero mayroong mga dahilan bakit ito napipigilan o nahahadlangan. And halimbawa dito is, ayan, mga umahadlang sa pagkilos ng Espiritu. It could be personally sa ating buhay, ang pagdududa natin, pagtuon sa sarili, or ating mga kasalanan din, hindi pagpapatawad, or pagkakambala o pagkakaabala sa ibang mga bagay, or even ang hindi natin mismo pagsunod sa Panginoon. Yun ang maaaring maging hadlang personal natin sa pagkilos ng Espiritu sa ating buhay. Maaari din maghadlangan ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa iglesia, sa pamamagitan ng pag-focus lang sa mga man-made system, ganoon, or hindi hinahayaan talaga at hindi sensitibo sa pagkilos ng Espiritu sa iglesia, o sa gawain ng Panginoon, at sumusunod lamang tayo sa gawain, so yung usual na gawain. Ay, kasi ito nga dapat gawin, ganyan. So, hindi na tayo sumusunod sa may udyok ba ng Banal na Espiritu na gawin tayo, labas doon, ganyan. Again, maganda pa rin, maganda naman na mayroong sistema, hindi ba? Pero ito ay hindi maging hadlang para pumilos ang Banal na Espiritu. Ganyan. Maaari ding tradisyon, hindi ba? Yan. Maaari hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaisa sa iglesia. Ganyan. Again, ito yung maaaring makahadlang sa pagkilos ng Diyos. Ang paghangad ng mataas na katungkulan o pansariling kapakanan. Yan. Of course, ayaw yun ng Panginoon, hindi yun kalugod-lugod sa Kanya. And ang kapabayaan sa pangangailangan ng iba. So yun. So, nariyan ang ilan lamang ng mga daan or dahilan upang maaaring mahadlangan ang pagkilos ng Espiritu. Yan. So, kailangan nating hayaan ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay and even sa ating iglesia, sa iglesia ng Diyos. Yan. Tayo nawa ay maging, ito lang usap sa akin noon, na tayo ay maging iglesia na Spirit-led. Katulad ng mga unang mga mananampalataya. Hindi tayo system-led, but Spirit-led. Ganyan. Yun. So, totoo yan sa atin, sa ministeryo ng Diyos, sa ating buhay, personally, and even sa kung saan tayo tinawag ng Diyos na gawain. Okay? And so, again, what hadlangan ang pagkilos ng Espiritu. Next, sinabi din dito ni Pablo sa verse 20, na huwag niyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Yan. So, anong tinutukoy dito na pahayag mula sa Diyos? And alam natin, malinaw na sinasabi, dito ang mga bagay na nilalaman ng Biblia, hindi ba? So, dahil ang Biblia, ang lahat ng kasulatan ay mula sa Diyos, hindi ba? Yan ang sinabi sa pangalawang Timoteo 3:16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, di ba? At kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid ng pamumuhay. And sabi din sa pangalawang Pedro, 1:20, higit sa lahat, unawain ninyo yung walang makapagbibigay ng sariling pagpapahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay? Again, sinasabi dito, ang pahayag sa salita ng Diyos ay talagang galing mismo sa Diyos. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At anong gagawin natin sa pahayag na iyon? Dapat nating hindi baliwalain. Yan. Okay. And maaari nating maaari nating matanggap ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Di ba? Halimbawa, sa personal nating devotion, di ba? Sa personal nating pagbabasa, sa pagtuturo, and even sa pamamagitan ng mga tao sa ating paligid, na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Yan. And merong mga dahilan kung bakit hindi natin or bakit natin binabaliwala ang pahayag ng Diyos. Bakit kaya
It could be dahil maaari tayo ay hindi sumasang-ayon sa anumang tinuturo o pahayag ng Diyos. Meron tayong selective na mga truths na kinukuha, ganyan, at hindi tayo sumasang-ayon sa iba. Ganon ang ginagawa ng kulto, hindi ba? Na pinipili lang nila kung ano ang gustong or mga akma sa kanilang paniniwala. Ganyan. So, mag-ingat kung tayo ay may ganoong ugali or may ganoong puso na hindi tayo sumasang-ayon sa kung ano mang mapakinggan natin sa kanyang pahayag. Pangalawa, maaari din, again, ayaw nating sumunod, hindi ba? So, ang ating pag-ayaw na pagsunod sa Diyos ay ang pagbaliwala natin sa pahayag niya. Yun. Again, hindi lang natin tinatanggap ang salita ng Diyos, kundi kailangan natin itong sundin din, hindi ba? Kailangan ito yung may pakita sa ating buhay. Or even, sa iba, ayaw nila na tanggapin ang pahayag ng Diyos dahil sa taong ayaw nila. Ano ibig sabihin nun? Parang, ayaw ko ngaya sa taong ito. Ayaw ko niyang makinig dito dahil ganito siya, ganito, ganyan. So yun. Kaya even na naisasama na ang pagbahagi, ang pahayag ng Diyos dahil sa merong kang personal na hatred or hindi kagustuhan sa isang taong iyon. Yan. So, ganoon. But ang sabi ni Pablo dito, kung ito ay salita o pahayag ng Diyos, kahit na, pwede natin sabihin, kahit na ayaw mo yung tao, di ba? Kung meron kang alitan sa Kanya, but at least it is the Word of God. Diba? Ang sabi dito ni Pablo, huwag nating baliwalain ang pahayag ng Diyos. Okay? Tanggapin natin ang pahayag. Okay. So, kailangan natin itong bigyan ng importansya, igalang dahil ito ay salita ng Diyos. Okay? But of course, sabi naman sa pahayag ng Diyos, sa Biblia, dapat natin i-test, di ba? Saliksikin ang mga tinuturo sa atin. Di ba? Kung ito ba talaga ay mula sa Diyos. Yan. So, nariyan din ang balanse. So, huwag nating baliwalain ang pahayag ng Diyos, ang unang utos, pero, make sure na ito ay pahayag mismo ng Diyos. Yan. At alam natin, yun nga, alamin natin, kung ito ba talaga ay mula talaga sa kanyang salita. I-check kung talagang biblically accurate ang anumang ating matanggap na pahayag kuno ng Diyos. Okay? Katulad ng mga mananampalataya sa Berea. After mismo ng pag-alis ni Pablo sa Thessalonica, pumunta siya sa Berea. And ito ay napakagandang mga halimbawa ng mga mananampalataya para sa atin. So tingnan natin ito. Sa verse 10 to 12. Sabi dito sa Berea, nang gabi rin iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok at sa sinagoga ng mga Hudyo. May mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. So nakita natin dito, may difference yung mga Hudyo sa Thessalonica. Dahil alam natin, ang mga Hudyo mismo sa Thessalonica, ang hindi natuwa sa pagkilos nila Pablo doon. At sila ang nag-cause ng mga troublemakers upang si Pablo ay mapaalis doon sa Thessalonica. Pero ang mga Hudyo dito sa Berea, sila ay talagang nagsiliksik mismo ng kasulatan. Tinignan talaga kung anong sinasabi ni Pablo, kung ito ba ay akma sa salita ng Diyos. And once na nakita nila, na ito nga itumugma at galing sa salita ng Diyos. Anong bunga? Sa verse 12, sumampalataya ang maraming Hudyo roon. Gayon din, maliban sa Hudyo, ang mga Griego. Yan. So, doon, nakita natin ang kahalagahan ng pananaliksik. And even kay Pablo din, di ba? Bilang tagapagturo ng salita ng Diyos, handa niya ipasaliksik ang kalumang kanyang sinabi. Diba? Hindi siya nagkaroon ng anumang takot or alinlangan sa anumang kanyang sasabihin. Confident siya sa kung anuman ang kanyang sabihin. Dahil alam niya, kung anuman ang kanyang sabihin, ay ito'y galing mismo sa Panginoon. And meron din isang lesson para sa atin, sa sino mang nagbabahagi ng salita ng Diyos, nawa talagang galing mismo sa kanyang salita. Ganyan. At iwasan ang mga bagay na hindi ayon sa kanyang katotohanan.
Okay? Yan. Si Pablo ay confident. Yan. So, tayo din, and even, maging katulad din tayo ng mga taga-Berea na, nagsasaliksik ng mga salita. Okay? So, dalawang aral po dito na makita natin. Una, ay saliksikin ng pahayag kung mula sa Diyos. Pangalawa, kung ito nga ay pahayag mula sa Diyos, ang sabi ni Pablo, huwag itong baliwalain. Yan. Maging katulad ng mga taga-Berea na mayroong tugon din mula sa kanilang pananaliksik. Diba? Ang tugon nila, sumampalataya sila. Sa atin din, bilang mga nagpasyang sumampalataya kay Kristo, sa pagtanggap ng pahayag ng Diyos, tumugon sa kung ano man ang itinuturo ng Diyos sa atin. Okay? And sa verse 21 to 22, sabi dito, suriin niyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. So dito sunod naman ay ang panghawakan kung ano ang mabuti at lumayo sa lahat ng uri ng kasamaan. So actually, kadugtong ito sa verse 20. Nakita ang pangailangan ng pagsuri, di ba? Suriin ang lahat ng bagay. At kapag ito ay nakita na totoo, ang tugon, nawa ay panghawakan ang mabuti. Ngunit ito ay mali, ito ay ilayo. Yun, totoo ito. Hindi lang para sa mga katuruan, kundi maging sa ano pang klaseng kasamaan para sa atin. Lumayo sa anumang gawain na malinaw na hindi mula sa Panginoon. Okay? And last, tingnan natin in verse 23. Basahin natin. Naway lubusan kayong naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. And so dito sa next section, mapapansin natin natapos na yung mga listahan ni Pablo patungkol sa mga bilin niya sa mga mananampalataya, kung paano mamuhay hanggang sa pagdating ni Jesus. Ngayon naman, nakita natin ang sa kabila ng paghikayat ni Pablo sa mga gawain, praise God, nariyan pa din ang pagkilos ng Diyos na tutulong sa atin. Salamat sa Diyos. Naunawaan niya ang ating kahinaan. Dahil hindi natin kaya sa sarili nating kakayahan gagawin ang mga bagay na ito. At kailangan natin ang tulong niya sa ating buhay. So, sabi doon, siya, di ba? Siya, ang Diyos, ang magpapanatili sa atin hanggang sa pagparito ng Panginoong Jesus. Yan. Siya ang lubusang magpapabanal sa atin at magpapanatili sa ating maging walang kapintasan ang buong tauhan, ang buong espiritu, buong kaluluwa at katawan. Yan. So, siya ang may kakayahan na tumulong sa atin higit sa lahat. And tunay, ang espiritu ng Diyos ay nasa atin na, hindi ba? Nung tinanggap natin si Jesus. At siya ang tanging may kakayahan tumulong sa atin na magawa ang mga bagay na ito. Yun. And so sa English, NIV, tatlo ang bagay na ito. Ang patungkol sa pagpapanatili na maging walang kapintasan sa espiritu, sa kaluluwa, at sa katawan. Which is, ito din ang pagpapakita ng proseso ng Panginoon sa pagpapabanal sa atin, ang pag-sanctify niya sa ating buhay. And una, ito ay nagsimula sa ating espiritu. Hindi ba? Noon tayo, dahil makasalanan tayo, ang espiritu natin ay patay. Di ba? Yun ang kalagayan natin, sabi sa Efeso. Tayo ay patay sa espiritu. Wala tayong buhay sa spiritual na kalagayan. Yan. Pero, nung tayo tumanggap kay Jesus sa ating buhay, from dati na wala patay ang espiritu dahil sa kasalanan, ngayon nung meron ng Jesus sa ating buhay, dumating si Jesus at binigyan niya tayo ng bagong espiritu, ang banal na espiritu na nasa atin. And doon nagsimula ang pagbabago niya sa atin. Tayo mga tumanggap kay Kristo, malinis ang ating espiritu. Nilinis na ng Panginoon. And next is doon magsisimula ang pagbababanal naman ng Panginoon sa ating soul o sa kaluluwa natin. Ang kaluluwa ay, ang ibig sabihin ay ating kaisipan, ang ating emosyon, or simply, tayo na tao, hiwalay sa katawan natin. Hiwalay sa physical nating katawan. So yung mga bagay sa ating emosyon, sa kaisipan, yun ay handa ding pabanalin ng Panginoon. Okay? At pangatlong bagay naman ay ang pagpabanal niya sa ating katawan.
na ito ay sa ngayon dito sa mundo, patuloy niya tayong tinutulungan na maging banal sa ating katawan. Ano po, natuluyan ng alisin ang kasalanan sa ating buhay at tulungan tayo na talagang mamuhay na sa kabanalan, ganoon. Nariyan ang Espiritu upang bumabay sa atin. Pero ang pinakaganap na kabanalan na mararanasan natin ay hindi dito sa mundo, kundi kung saan tayo ay makakaranas na ng malulhating katawan, ano po, na nasa presensya ng Panginoon. Yun ang talagang ganap na tayo ay banal sa Panginoon. Dahil tayo ay banal na sa Espiritu, sa kaluluwa, and even sa ating mga katawan. Okay? Yan. Kaya, ang Panginoon ay kumikilos din sa ating buhay. So, kung, again, hayaan lang natin siya na kumilos at hindi natin siya hadlangan ba, and tunay natin mararanasan ang pagkilos niya at pagbago niya sa ating buhay. Kaya hayaan niyo po kumilos ang Panginoon sa inyong buhay. Kung mayroon siyang ninanais na baguhin, kung nangusap siya sa atin na dapat tanggalin ang bagay na ito, hayaan siya. Okay Lord, sabi mo, kailangan ko tanggalin. Sige po, aalisin ko. Hayaan natin, baguhin tayo ng Panginoon. Okay? And sa last 3 verses, sabi dito ni Pablo, mga kapatid, ipanalangin din niyo kami. Batiin niyo ang lahat ng mga mananampalataya bilang mga minamahal na kapatid kay Kristo. Inaatasan ko kayo sa pangalan ng Panginoon na basahin ang sulat na ito sa lahat ng mga kapatid. So may nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. So ito na ang pagtatapos ni Pablo sa wakas sa unang Thessalonica. So meron 3 bahagi. And ito ay personal para sa kay Pablo. Ano po? Yan. Ang una, ay ito yung nabanggit natin. In verse 25, si Pablo ay humihingi din ng panalangin mula sa mga taga-Thessalonica. So makikita natin yung lessons kanina na si Pablo may kapakumbabaan dahil humingi siya ng panalangin sa mga taga-Thessalonica. And even kung iisipin, kahit siya ay higit pa na mas matanda sa spiritual na buhay sa mga taga-Thessalonica, hindi ba? Remember, na mga bata pa lamang ito, mga taga-Thessalonica, di ba? Yun. But still, naniwala si Pablo na ang panalangin ng mga taga-Thessalonica is epektibo, di ba? Humingi siya ng panalangin pa rin sa mga taga-Thessalonica, kahit sila ay bago pa lang mananampalataya. So, again, ang punto doon is, hindi pala ito nakadase kung ikaw ay bata pa lang na mananampalataya or hindi depende sa edad, kundi nakadepende ito sa kung ano ang connection mo kay Jesus. Kung ikaw ba ay mayroon ng relasyon sa Kanya. And para sa mga taga-Thessalonica, kahit ilang linggo pa lang silang nanampalataya, epektibo na ang kanilang panalangin dahil sila ay mayroon ng relasyon sa Diyos. Di ba? Yan, sila na ay matuwid, pinatawad na sa kasalanan, at mayroon ng katulad ng sinabi natin, may kalayaan na silang lumapit sa mahabaging trono ng Diyos sa pangalan ni Jesus. And yun ang alam ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. And nais ni Pablo na i-practice ng mga taga-Thessalonica ang pananalangin para sa kanya. So yun. So kaya, kahit sino pa man tayo, epektibo ang ating panalangin. And minsan, may ganoon na-experience ko sa ministry na parang, bakit kailangan yung leader ang mag-pray? Ganoon. Which means may sense naman, of course, kasi nga leader, di ba? Siya ang mag-lead ng prayer. Pero, yung power ng panalangin ay hindi na nakadepende sa leader, hindi ba? But sa bawat mananampalataya na kay Kristo. Ganoon. So, yun. Meron na tayong koneksyon sa Diyos. Meron na tayong malapit na relasyon sa Kanya. At maaari na tayong lumapit sa Kanya. Maaari na tayong manalangin sa Kanya. Yan. Sabi nga sa Santiago 5:16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Or sa NIV, the prayer of a righteous is powerful and effective. Sino ang righteous person? Ang tao na tumanggap kay Kristo. Ang nanampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. So the moment na ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw na ay righteous, hindi ba? At ang panalangin mo ay wala nang anumang hadlang dahil ang iyong daan na ang tagapamagitan ay si Jesus. Wala nang anumang kasalanan magiging hadlang sa paglapit mo sa Diyos. Okay? And next,
Sabi ni Pablo, batiin ninyo ang lahat ng mga mananampalataya bilang mga minamahal na kapatid kay Kristo. Yan. So nakasulat. Actually, nakita nyo ba yan? May parenthesis. Ang sabi doon, banal na halik. Yan. So may we greet all of God's people with a holy kiss. So yun ang application. Greet each other with a holy kiss. Then, joke lang. So, ang ibig sabihin dito is, ito ang common na greeting ng panahon nila. Okay? So, sa kultura nila, sila ay, yun, nagbabati sa pamamagitan ng paghalik. And even, I think, iba pa, sa iba pa mga culture, may ganito pa rin na, nagkikiss sa kanila, sa bawat isa. Ganyan. Pero hindi yun ang uso sa atin, hindi ba? So, yun. But at least, in principle, ang tinuturo dito ay ang pagbati ng may pag-ibig sa bawat isa. Di ba? Na ipaparanas natin sa ating mga kapatiran na may brotherly love tayo sa bawat isa. So anong pwede natin gamitin doon? Maaring handshake, fist bump, appear, or hug. So yun, greet each other with holy handshake, yan, holy fist bump, or holy hug. Ganyan. So, ganoon. Basta ipakita ang iparanas ang pag-ibig sa kapatiran. Yan ang sabi ni Pablo. And sabi doon, notice, sa bawat, or batiin nyo ang lahat. Hindi lang ang iilan. Okay? Yan. Hindi lang ang iilan, kundi ang lahat. Sa verse 27, inaatasan ko kayo sa pangalan ng Panginoon na basahin ang sulat na ito sa lahat ng mga kapatid. And, naalala nyo ba? Ang Thessalonica ang pinakaunang sinulat ni Pablo. Di ba? So, ayun, amazing. Dahil, noong panahon na ito, wala pang New Testament. Wala pang mga compiled na mga sulat noong panahon na ni Pablo. At ito ang una na isinulat na liham ni Pablo. And ang amazing dahil nasa puso ni Pablo na, or even, I guess the Lord is speaking to him, na talagang ibahagi din ito sa iba pang mga tao. Dahil talagang ang sinulat niya ay salita ng Diyos. Ito ay inspired ng Diyos mismo. Kaya ito ay may layunin na ibahagi sa lahat ng mga mananampalataya. Yan. So, amazing, di ba? So, ang pinakaunang sulat ni Pablo, nandun na yung pagnanais na ibalita to sa ibang mga mananampalataya. And even hanggang ngayon, hindi ba? Binabasa pa rin natin ang sulat sa Thessalonica. Okay? And sa last verse, sumayin niyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. And so sumayin nawa sa bawat isa ang kagandahang loob, which is really, really need natin ang kagandahang loob ng Diyos. And again, ang kagandahang loob is that word, grace, cherish, na something na ibibigay sa iyo ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat sa bagay na iyon. And hindi natin kailangan ng kung ano ang deserve natin. Matakot tayo kung tayo ay humihingi kung anong deserve natin sa Panginoon. Yan. Dahil ang deserve natin, really, wrath, justice ang deserve natin. But it's always good na humingi ng kagandahang loob. Maranasan ang kagandahang loob sa ating buhay. Yan. Dahil yun ang dapat na meron sa atin. Dahil kung gaano tayo mawalay sa Diyos, ganyan. And kailangan natin ang kagandahang loob sa simula, di ba? Sa ating kaligtasan. Kailangan natin ang kagandahang loob sa ating pagpapatuloy sa ating buhay spiritual, and even sa ating paggamit ng ating buhay sa anumang gawain na binigay ng Diyos para sa atin. Okay? So, yun. So, salamat din sa Panginoon dahil, again, available at nandiyan lang ang kagandahang loob para sa atin. Handa niya ito iparanas sa lahat sa atin. Yan. So, nawa maranasan natin ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Okay? So, yun. Natapos natin ang unang sulat ni Pablo sa Thessalonica. Yan. And hopefully, tayo po ay maraming mga natutunan sa pag-aaral natin ng kanyang mga salita. Sige, let's pray. Yes, Lord, salamat po really sa mga bagay po na inyo pong tinuro po sa amin, Panginoon, sa sulat sa unang Thessalonica, Lord God. Salamat po sa highlight sa amin patungkol sa kahalagahan ng pananalangin, na kami, Panginoon, ay talagang maging mapagpasalamat dahil marami kaming rason upang magpasalamat sa kabilangan, Panginoon, ng anumang sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Alam po namin, Lord, na nariyan ka, Lord God, at
kami, Panginoon, ay niligtas nyo na, Panginoon, at mayroong malapit na relasyon sa inyo. Kaya, kung ang pinaka problema na meron kami, yun, which is ang kamatayan, ay iyong tinugunan, paano pa kaya ang mga bagay na maliliit na nangyayari sa aming buhay dito sa mundo, Panginoon? Makasiguro kami, Lord, na nariyan ang iyong pangako, nariyan ka, nariyan ang pagtulong mo, Panginoon. And tulungan niyo rin po kami, Lord, na talagang hindi hadlangan ang anumang mga gawain po ninyo sa aming buhay, na hindi kami kumikilos na talagang upang hindi kayo humilos, Lord God, sa iyong banal na Espiritu sa aming Panginoon. And even sa personal man or sa iglesia na ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na hayaan ka lamang, Panginoon. And salamat, Lord God, sa lahat ng mga tinuro niyo sa Thessalonica, sa sulat na ito, Lord, from the beginning, really, personally para sa akin, Lord God, ito ay inyong tinuro sa amin, Panginoon, upang maging matapat talaga kami sa iyo, maging matatag sa aming pananampalataya po sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord God, na talagang maging katulad ng mga mananampalataya sa Thessalonica na nagpatuloy sa kabila man ng anumang paghihirap dahil sa pag-uusig o anumang problema na kanilang kinakaharap, Lord. And kami, Panginoon, hindi kami excused sa anumang maaaring mangyari sa mundong ito, sa aming buhay, Lord God. But tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng aming mga napag-aralan sa sulat na ito, na kami po ay matagpuan yung matapat, nagpapatuloy, talagang matatag sa pananampalataya, Lord God. And salamat po sa sulat na ito, and ang panalangin namin, Lord, ay sa aming pakikinig, naranasan namin kayo, and even sa aming pong pagsasabuhay, ay maranasan nawa talaga namin ang inyo pong pagpapanatili sa amin, pagbigay ng kakayahan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon. Salamat, Lord God, na tinataas namin sa iyo lahat ng ito, at talagang ikaw ang tunay na amin dapat pasalamatan at papurihan. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, let's close.